Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng inawit natin, may lakas ang ngalan mo, Panginoon. May lakas ang iyong pangalan. Mga kapatid, kapag ang gumamit ng pangalan ng Panginoon ay isang hinirang, pag ginamit niya ang pangalan ng Panginoon, talaga po may magandang mangyayari. Ay sabi ng Biblia, meron din namang mga gumagamit ng pangalan ng Panginoon, pero walang nangyayaring maganda. Gaya nung isang istorya sa Aklat ng Mga Gawa, may isang nagpapanggap doon na alagad ng Panginoon, ginamit niya ang pangalang Jesus. Sabi ng demonyo sa kanya, si Jesus kilala ko. Sila Pedro kilala ko. Pero ikaw, sino ka? sabi nung demonyo sa kanya. Ibig sabihin, ang nakakagamit lang ng kalakasan ng pangalan ng Panginoon ay sino po? Sino po? Ang kanyang mga hinirang. Sila lang yung binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon para magamit ang kanyang banal na pangalan. Ang kalakasan ng banal na pangalan ng Panginoon. So, nais kong pasalamatan din ng Panginoon sa buhay ng ating pong mga multimedia department. So, palakpakan natin ang Panginoon. May isa na namang improvement sa ating church. So, malinis na po dito. Wala nang tumatakip sa kabuuan ng ating pong stage. So, nailagay na nila yung proyekto doon po sa gitna, which is napakagandang improvement po yan. Para hindi na tayo gaganon-ganon. Iisa na lang po ang ating pong tingin. So, purihin ng Panginoon sa buhay po ng mga multimedia department. So, pangunguna po ni Pastor Jonathan. Ginawa po nila ito kahapon. Kahapon lamang po. Okay, so magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral patungkol sa the sovereign grace of God for salvation. The Fuego Life, or life to the fullest in Christ. Okay? Buhay na ganap at kasiyasiya kapag ikaw ay nakay Kristo. Okay? Wala pong ibang buhay na ganap at kasiyasiya maliban sa buhay po na kasama natin ang Panginoong Hesukristo. So, tinatalakay po natin yung una pong aralin patungkol po dito, which is doon sa acronym na Fuego, yung letter F. Ano po yung letter F? Finished work of God in Christ. Tinapos na gawain ng Diyos sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Okay? Kasi pong pinag-aaralan natin ay sovereign grace of God, ang pangunguna ng Diyos kung papaano maliligtas ang sangkatauhan. At ang ginamit niyang kaparaanan, mga kapatid, para iligtas ang sangkatauhan, specifically, yung mga hinirang ng Diyos, ay sa pamamagitan ng tinapos na gawain ng Panginoong Hesukristo. There is no other means. Wala pong ibang paraan na ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan maliban sa tinapos na gawain ng Panginoong Hesukristo. Kaya naman, masusumpungan lang natin yung pangako ng Diyos na maranasan ang kanyang pangako na buhay na ganap at kasiyasiya kapag pumaloob tayo, pumasok tayo, uminog tayo sa buhay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Yan lang tandaan natin, mga kapatid. Hindi tayo liligaya sa kung saan paman, sa kung ano paman, maliban sa piling ng ating Panginoong
Heso Kristo. So, finished work of God in Christ. So, in-introduce natin to. Meron tayo kasi mga leading questions. Meron kasi tayong mga leading questions or life questions na nagli-lead sa atin para maikonekta natin yung bawat aralin natin doon sa kabuuan pinapaliwanag ng aralin na ito. Ang unang katanungan natin mga kapatid, sa introduction natin ng aralin na ito is, what is the meaning of life? Ano yung kahulugan ng buhay? So, understandable, dahil ini-introduce pa lang natin yung aralin. Nung tinanong tayo kung ano yung pagkaunawa natin sa kahulugan ng buhay, meron po tayong iba-ibang definition. May iba-iba tayong kahulugan sa kung ano ang para sa atin ay meaning ng buhay. Iba-iba tayo. Pero ang ating goal, ang ating punteriya mga kapatid, ay bawat isa sa atin na sumusubaybay, patuloy na nauupo at nakikinig ng matama. Ibig sabihin, para kang nanonood ng ang probinsyano o teleserye. Ang goal natin ay bawat isang sumusunod doon sa aralin ay magkaroon ng iisa na lamang na definition o kahulugan kung ano ba ang buhay. Sa dulo ng ating pag-aaral, dapat magkaroon tayo ng iisang pananaw, iisang kahulugan. Ano ba ang buhay? So yun yung unang leading question natin. Nung nakaraang Biyernes, ang ating life question is, how deeply you know your Lord Jesus Christ? Gaano kalalim ang pagkakilala mo sa iyong Panginoong Heso Kristo? Again, understandable na meron tayong medyo pagkakaiba sa mga pagsagot kung paano natin nakikilala ang ating Panginoon. Sapagkat bagamat tayo yung mga mananampalataya at karamihan sa atin ay medyo matagal na sa pananampalataya, marami sa atin ang hindi nagkakaroon ng isang dire-diretso at konektadong pag-aaral patungkol sa ating pananampalataya, patalon-talon na pag-aaral sa ating pananampalataya. So therefore, ang pinaka-pangunawa lang natin pag sinabing, sino si Jesus Christ? Ang naiisip lang natin is, siya ang aking Panginoon at siya ang aking tagapagligtas. Pero hindi natin masyadong naunawaan, sino ba talaga si Jesus Christ? Ano ba talaga ang kabuuan ng kanyang being? Sino ba talaga siya? Ano ang, hindi natin pwedeng sabing pinagmulan, kundi ano ang kalikasan talaga pag sinabi natin si Heso Kristo. Kaya naman, ang mga basihan ng ating pag-aaral last Friday ay kinuha natin sa aklat ng John chapter 1 verses 1 to 5. So ano yung mga natutunan natin doon? Ano mga truths na nagdadagdag sa atin ng kaalaman patungkol sa kung sino ang ating Panginoong Kristo? So we have established the truth about who Jesus is doon sa verses na pinag-aralan natin sa aklat ng Juan, versikulo 1 hanggang 5. The truths in those topic is the truth about the existence of Christ, which is the Word from the very beginning. Establish natin sa pamamagitan ng John chapter 1 verse 1 na ang ating Panginoon ay nandun na, hindi pa man nagsisimula ang lahat.
When we say hindi pa man nagsisimula ang lahat, hindi lang natin pinag-uusapan ang mundo, kundi ang lahat-lahat ng creation. Sundan po natin. So yun po ang na-establish. Kailangan po nating ma-establish ng ating Panginoong Jesucristo ay nandyan na, hindi pa man nagsisimula ang anumang nilikha. Okay? Kailangan ma-establish yun. The truth about the existence of Christ from the very beginning. Sinabi yun sa John chapter 1, verse 1a. Sabi doon, in the beginning was the Word. And then, truth number 2, we have established the truth about the unity of Christ with God from the very beginning, na mababasa natin sa John chapter 1 verse 1b. Sabi doon, pakinggan natin mabuti. Sabi doon, and the Word was with God. Meaning, kasama siya ng Diyos sa simulan pa. So, dalawa na ang na-establish. Ang Panginoon, which is the Word, ay nando na, hindi pa man nagsisimula ang lahat, and then, ang Word, ang Panginoong Jesucristo, ay kasama ng Diyos sa simula pa. And then, we have established the truth number 3, which is the truth about Christ being co-equal with God from the very beginning. Kailangan ma-establish yun. Listen very carefully. Hindi si Jesus Christ biglang dumating lang sa istorya, and then nagdesisyon ng Diyos na, sige na nga, gawin ko siyang kapantay ko, gawin ko siyang Diyos din. Hindi po ganoon. Sa ating pong basis, sa John chapter 1 verse 1c, sabi doon, and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay, so we have established that Christ being equal with God from the very beginning. Hindi dumating lang, and then ginawa ng kamukha ng Diyos. Hindi. From the very beginning. Okay, and then we have established number 4 truth, which is the truth about Christ being revealed as the Word who was with God from the very beginning. Kasi pag hindi natin nakita yung verse 2, sabi kasi sa verse 2, sabi sa verse 2, He was with God in the beginning. Kasi yung verse 1, wala namang binabanggit na tao doon. Ang laging nababanggit lang doon sa verse 1 is, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Walang binabanggit na tao doon. But we have established that this Word is a male person in verse 2. Sabi kasi sa verse 2, He was with God from the very beginning. Meaning, yung word na pinag-uusapan sa verse 1 ay isang lalaki. Siya si Jesucristo, na pag tinukoy natin, tinunto natin sa mga susunod na verses, siya si Jesucristo. Okay, nagkaroon na ng gender yung word na pinag-uusapan. Kaya na-establish natin na yung word na yon ay lalaki, at ang lalaki na yon ay si Jesucristo. Okay? He was with God from the very beginning. And then we have established truth number 5. The truth about Christ as the Creator of all things. Kailangan natin ma-establish yan, mga kapatid. Importante kasi yun, pagka dudugtong na tayo sa mga susunod nating aralin. Kailangan nating maipinistan muna ang katotohanan
na ang lahat ng iyon ay patungkol sa Panginoong Hesukristo. At nakakatulong pag na-establish natin ang mga truths na ito para matanaw nga natin si Hesukristo na siya ang karapat-dapat sa lahat ng nangyayaring, siya ang karapat-dapat sa kapurihan, sa lahat ng nangyayaring patungkol sa kabutihan ng kanyang mga hinirang. Okay. The truth about Christ as the creator of all things, which is said in verse 3 of John chapter 1. Ang sabi ko doon, through Him, all things were made. Sa Tagalog, sa pamamagitan niya, nalikha nga ang ilang bagay daw. Medyo ba sa mga ang tawag doon, yung echo. Parang hindi ko marinig yung sarili ko. Okay, sabi doon, siya nga ay through Him, sa pamamagitan niya, nalikha nga ang ilang bagay? Lahat ng mga bagay. Meaning, hindi lang tayo, hindi lang ang mundo natin, kundi lahat sa sang-universo, lahat ng nakikita ng mata, maging ang hindi nakikita ng mata, ay nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So based on that verse, we have established that Jesus Christ is the Creator of all things. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ibig sabihin, kung wala siya, wala ngang malilikhang iba pa. Okay? Kung wala si Jesus Christ. Malinaw? Kailangan ma-establish natin yun sa ating mga isipan. Para makita natin, sino ba si Jesus Christ talaga? Sino ba siya? And then, we have established truth number 6, which is the truth about Christ as the giver of life. Sabi nung verse 4 sa John chapter 1, sabi doon, in Him was life. In Him was life. Ibig sabihin, ang buhay ay nanggaling lamang sa Panginoong Hesukristo. Okay? Walang ibang pinagmulan ng buhay na yan, kundi sa yung Creator. Okay? Pero dalawang buhay ang pinag-uusapan natin. Ang buhay na nakikita natin ngayon, nakikita ko ngayon, ang mga buhay na yan, pero merong isang buhay na hindi nakikita ng mata. Ano yun? Ano yung buhay na yun? The born again life. Okay? Ito yung sinag-uusapan natin, yung born again experience mo. Yung buhay na yon, yung sinasabing new creation, hindi yun nakikita ng mata, although yung mga epekto ng nabuhay na espiritu na yon ay nagmamanifest sa kilos ng mga taong na born again. Okay? Okay? So, dalawang klaseng buhay yon. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, na bigay ng Panginoong Jesucristo, ay hindi lamang yung buhay na natural, kagaya ng nakikita natin. Ang malalim na pinapakahulugan ng buhay dito ay yung buhay na born again life, the new creation. Ito yung tutumbukin ng ating mga pag-uusap. Okay? Kasi, yung buhay na ito na naggaling sa Panginoong Jesucristo, kung hindi darating sa'yo, o hindi mangyayari sa'yo,
o hindi ibibigay ng Panginoon yung buhay na ito sa'yo, pag hindi niya ito binigay sa'yo, hindi ka makakarating sa kaharian ng Diyos. Therefore, hindi mo mararanasan ang buhay na ganap at kasiyasiya. That is why, ang ating pag-aaral ay tinatawag nating life to the fullest in Christ. Without Christ, there is no life to the fullest. Without Christ, there is no abundant life. Without Christ, you cannot enter the kingdom of God. Okay? Sana po talagang nadadali natin para po hindi tayo malilito sa ating pag-aaral. And then we have established truth number 7. What is truth number 7? The truth about Christ as the one who enables enlightenment to all who receive this kind of life from Him. Sinabi yon sa John chapter 1, verse 4, letter B. Sabi kasi doon, sa verse 4, in Him was life, and that life was the light of men. Okay. Ibig sabihin, yung buhay, yung na-born again, na buhay na galing sa Panginoon, na binigay sa iyo, kapatid, ito yung magpapamulat sa iyo. Nagkaroon ka ng mga mata na makakaunawa na. Magkakaroon ka ng ilaw para makita kung ano ang nasa kadiliman. Okay? Yun, mga kapatid. Jesus Christ is also the giver of light, ng pangunawa. Ang mga taong hindi binigyan ng Panginoon ng buhay, meaning the born again life, ay hindi kailanman makakaunawa ng mga bagay na spiritual. Okay? Because the natural man receiveth not the things of God. Only the Spirit who was been born again in you, siya lang ang makakakita ng mga bagay at makakaunawa ng mga bagay na espiritual. Ang isang tao na hindi pinapanganak sa Espiritu ay hindi nakakakita ng mga bagay na espiritual. Yun ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 3, verse 3. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Maliban na ang isang tao ay ipanganak ng muli, hindi siya makakarating o makapapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. So that light, that enlightenment, that light, mga kapatid, ay hindi kayang gawin ng tao. Ang buhay na yon ay regalo ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili. Mapalad ka, kapatid, kung napabilang ka sa mga hinirang ng Diyos. Mapalad ka. Sa dinami-dami ng tao sa Orion, Bataan. Isa nga, ilan tayo? Mapalad ka kung sa libo-libong tao na naglalamyerda, na kumakain kay Kuya JR at kay Elijah's Batangas Lome, at doon sa mga kape na naglalamyerda na walang pakialam sa Diyos, mapalad ka.
Kung sa libo-libong taong naglalamyer sa Orion, isa ka sa 30 na nauupo at nakikinig. Okay? Sabi ng Panginoon kay Mary at kay Martha. Sabi ni Martha, Panginoon, bawalan mo nga yan si Mary. Kanina pa nakaupo ang daming gagawin ay. Sabihin mo nga sa kanya, tulungan niya ako. Para naman ma-accomplish ko maraming bagay. And sabi ng Panginoon, Martha, Martha, you are so upset in so many things, but only one thing is needed. Isa lang ang kailangan. Ano yun? To sit down and listen. Okay? May mga panahon tayo para sa ibang mga bagay. Hindi naman tayo pinagdamutan ng Panginoon na ma-accomplish ang ibang mga bagay. Tama? Marami tayong panahon sa ibang mga bagay. But when it comes to sitting down and listening to Him, mga kapatid, He will, listen very carefully, require your wholeness. Hindi pwedeng, kunwari nakikinig ka, pero tumatakbo ang isip mo sa ibang mga bagay. No, 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 no. I'm sorry, I'm telling you the truth, hindi kayang dayain ang Panginoon. Mapalad ka kung binigyan ka ng Lord ng enlightenment. Binuksan niya sa iyo ang tilon para mapanood mo ang mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Mapalad ka. Ibig sabihin, mga kapatid, ikaw yung taong interesado. Interesado ka. Para ba lang inaabangan mo si Coco Martin sa probinsya? Para ba atat na atat ka na, ano ba? Tagal namang mag-alas 6. Anong oras ba yung probinsya? Tagal namang mag-alas 6 para mapanood ko na si Coco Martin. Mga kapatid, hindi ginagawa-gawa ng tao yung interest niya sa puso, yung desire niya sa puso, na kilalanin ang Diyos. Hindi ginagawa-gawa ng tao yon. Mapalad ka kung nilagyan ka ng Diyos ng interest, ng desire, para makilala siya. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagpapakilala sa lahat. Kanino lang siya nagpapakilala? Sa kanyang mga hinirang. Kaya sinabi ng Panginoon nung nagbibigay siya ng mensahe, nung siya'y nabubuhay pa sa flesh dito sa lupa, nagbibigay siya ng mensahe sa parabola. Listen very carefully. Sa talinhaga, hindi maintindihan ng marami. Ang sabi ng kanyang mga disipulo, Panginoon, Guro, Rabbi, Teacher, bakit kailangan daanin mo sa sa talinhaga? Bakit di mo lang idiretso, paliwanag? Sabi ng Panginoon, sa inyo, ipapaliwanag ko. Sa kanila, hindi. Kaya tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Sinabi ba ng Panginoon yun? Sinabi niya yun. Ibig sabihin, kapatid, kung isa ka sa binigyan ng interest o ng desire ng Panginoon na makinig, mapalad ka, kapatid. Okay? Truth number 8. Sabi doon. Actually, ni-review pa lang natin yung nakaraan. Truth number 8. We have established truth number 8, which is the truth about the reality of death and darkness to anyone without the presence of Christ. Okay? Sabi kasi sa John chapter 1 verse 5, sabi doon, the light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Okay?
Ibig sabihin, dumating ang Panginoong Kristo. Dumating na siya, ang ilaw ng sanlibutan. Ginawa na niya ang dapat niyang gawin para sa kaligtasan. Ibinalita na ang mabuting balita. Narinig na ng maraming tao. At sa kapanahunan natin ngayon, halos saturated na. Halos lahat na nakarinig. Yan naman ang sinabi ng banal na kasulatan. Imagine this. Listen very carefully. Imagine this. Nung panahon ni Jesus Christ, ang naniniwala pa lang sa Kanya ay 12. Imagine this. Pakinggang mabuti. Ilan pa lang ang naniniwala sa Kanya? 12. Judas pa yung isa. Okay? So, 11 na lang. Okay? Yun pa lang ang naniniwala sa Kanya. Sa mga panahon na yon, listen very carefully, imagine this. Sa mga panahon na yon, ang tawag sa kanilang samahan ay kulto. Okay? Dahil ang tinuturo ni Jesus Christ ay seemingly against, laban, dun sa mga malalaking churches ng panahon na yon. Anong malaking church ng panahon na yon? Sa Israel? Judaism. Okay? May mga pari sila, may mga rabbi sila. Meron silang Sadducees, Pharisees, scribes, essence, teachers of the law. Marami silang mga tagapagturo. Dumating si Jesus Christ, nag-iisa, at nagkaroon ng mga disipulo, 12, pinapatay silang lahat. Bakit? Dahil sa paningin ng malalaking church, sila ay kulto, subversibo, lumalaban sa kautusan. Yun ang tawag kay Jesus Christ. Kaya pinagpapatay silang lahat. At napatay naman silang lahat. Maliban lang kay John, the Beloved, yung sumulat ng pinag-aaralan natin ngayon na Book of John. Napatay silang lahat. Okay? Pero, inihula na ni Jesus Christ. Listen very carefully. Try to imagine. Sabi na ni Jesus Christ na, but this gospel of the kingdom, ang mga inaaral ko na ito, ang mabuting balitang narinig nyo ngayon sa akin, ay maibabalita hanggang sa dulo ng sandaigdigan. Okay? Kaya kung i-imagine nyo, paano makakarating sa dulo ng sandaigdigan? Eh, napatay na tayo lahat. Namatay na lahat eh. Paano makakarating? Itong katotohanan, hindi mapipigilan ang gawa ng Diyos. Kung anong sinabi niya, siya ngang mangyayari. Okay? Kaya hindi man siya sikat noon, sa kapanahunan natin ngayon mga kapatid, ang gospel na ang naghahari. Okay? Saturated na ang buong daigdig, kagaya ng sinabi ni Jesus Christ 2,000 years ago, bagamat imposible yun sa kanilang kalagayan. Pero nangyari. Okay? Ang problema, sabi dito sa verse 5, ang katotohanan, may mga taong hindi makakaunawa at tatanggap ng ilaw na dumating sa sanlibutan. Okay? The light shines in the darkness. But the darkness has not understood it. Marami sa sanlibutan, mga kapatid, ang hindi tatanggap sa ilaw na dumating sa sanlibutan. Ibig sabihin, kagaya ng nangyayari sa atin ngayon, ilan ang butante sa Orion? Ilan? Sino dito yung mahusay sa? Ilan ang butante sa Orion? Butante lang ha, yung bumuboto. Siguro mga 3,000. Tama ba? Say 5,000?
Oh, sa botante pa lang, ilan doon ang tumatanggap sa ilaw o nakaunawa sa ilaw? Okay? The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Okay. Ngayon, nadadagdagan tayo ng mas malalim na kaunawaan. Sino ba si Jesus Christ? Hindi lang yung tipong, sino si Jesus Christ? Yung parang kolokyal na sagot natin na, siya ang aking Panginoon at siya ang aking tagapagligtas. So, hindi lang ganon, kundi makikita natin about the truth that has been established in our study, that Jesus Christ is who He really is from the very beginning. Okay, yun yung nakaraan. Kailangan ko lang gisingin. May mga inaantok na sa inyo. Kailangan ko lang gisingin ang bawat isa sa atin. Tandaan nyo, mga kapatid, huwag niyong sasanayin ang sarili niyo na parang inaantok kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. I'm telling you the truth. Hindi yun magiging maganda para sa inyo. Ibig sabihin, mahina ang inyong laman. Ibig sabihin, ang pinipid nyo ay ang inyong laman. Kailangan kayong gisingin, mga kapatid. I'm sorry, but dahil mahal ko kayo, mahal tayo ng Diyos. At kailangan marinig natin ang katotohanan. The reason why we are so parang walang pagnanais, walang desire na makinig, is that meron tayong mas hinahangad kesa sa salita ng Diyos. Huwag na huwag mangyayari sa inyo, mga kapatid. Huwag kayong papayag na ang pinipid nyo o ang pinapakain nyo ay laman at hindi ang espiritu. Pupulutin kayo. I'm telling you the truth. Pupulutin kayo sa kangkungan. I'm telling you the truth. Huwag kayong magagalit kay pastor. Huwag kayong magtatampo sa kanya kung pinapaalalahanan kayo ng gano'n. Kailangan nyong i-desire ang salita ng Diyos. Kailangan nyo. Because this is a matter of life and death. Okay? Pagharap natin sa Panginoon, ang magiging dating nyo, pagharap nyo sa Panginoon at hindi siya ang desire mo, hindi excitement ang mararamdaman mo. Alam lang mo, Lord, kung siya ang desire mo. Pag humarap ka na sa Kanya, alam niya na hindi siya ang desire mo. Okay? Alam niya ang desire mo ay ang sanlibutan. Para kang magiging kagaya ng asawa ni Lot. Okay? Dumating na ang kaligtasan sa kanila, nakalabas na nga siya. Tama? Nakalabas na siya sa Sodom at Gomorrah. Pero alam ng Lord ang desire ng kanyang puso. Ano ang desire ng puso ng asawa ni Lot? Ang sanlibutan. Okay? Listen very carefully. Baka akala natin, magaang usapin lang yan. Pero ang asawa ni Lot, nakalabas na sana siya dahil ang puso niya nandun sa sanlibutan, umikot pa siya. Tinanaw niya ang desire ng kanyang puso. Anong nangyari sa kanya? Naligtas ba siya? Hindi. Naging haliging asin ang asawa ni Lot. So, kayong magagalit kay pastor pagka ginigising tayo sa ating kaantukan. Okay? So, okay, sisimulan natin yung part 2 ng the beginning. So, na-establish natin, mga kapatid, sino si Jesucristo. Ang magiging katanungan natin ngayon, sino ka? Okay? Okay? Who am I? Sa ating groupings mamaya. Pag-uusapan natin, sino nga ba ako? Sino ko? Sabihin mo yan sa kagrupo mo. Sino ka? Ito ba si Doy? Sasabihin mo yung mga katangian mo, sino ka nga ba talaga? Yan ang tanong natin mamaya. How deeply you know yourself? Okay? Understandable na magkakaroon tayo, mga kapatid, ng iba't iba na naman pakahulugan, sino tayo. Kasi ang kilala natin
ay yung mababaw na ikaw. Yun lang ang kilala mo, yung mababaw na ikaw. Hindi mo kilalang lubusan kung sino ka talaga. Para makilala mo ng lubusan ng sarili mo, kailangan mo munang makilala ang lumikha sa iyo. Okay, example. Sino nakakaalam para paandarin ng magandang pagpapaandar ang isang sasakyan? Sino nakakaalam? Yung maker ng sasakyan na yon. Okay? Sino nakakaalam magpaliwanag ng isang thesis? Ay, yung mga college graduate, sino nakakaalam magpaliwanag ng isang thesis? Yung gumawa ng thesis na yon. Tama? Okay? Sinong nakakakilala sa kanyang mga hilira? Yung lumikha sa kanya. Ikaw ba, malalamangan mo o mas kilala mo pa ba ang sarili mo kesa sa lumikha sa'yo? Okay. So yun na ba yung katanungan natin mamaya? How deeply you know yourself? Yung bang kulay blue na ano natin? Na t-shirt? Who am I? Sino ba ako? Kasi pag-uusapan natin, which is parang naubos yung oras natin doon sa ating pagtalakay. So yun muna ang magiging katanungan natin. Ang ating, ito yung tawag dito. Assignment natin, babasahin natin yung Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 3. Kasi yun ang pag-aaral natin para lubusan nating makilala sino ba ako. Okay? Yan ang assignment natin, babasahin natin. Para pag pinag-aralan natin next Friday, meron na tayong konting dakot dun sa ating pag-uusapan, mga kapatid. Because, alas 7 na. Naubos ko yung panahon ko doon sa pagtalakay sa nakaraang aralin natin. So Genesis chapter 1 to Genesis chapter 3, magkaroon kayo ng Bible reading. Okay? Magpahapyaw lang ako, mga kapatid. Pahapyaw. Kasi ang pag-aaral natin, the beginning. Okay? Ang pasimula. Doon sa John, chapter 1, sinimulan niya ang book of John sa mga salitang, in the beginning. Okay? The very first book of the Bible, which is Genesis in the Old Testament, starts with the phrase, in the beginning as well. So pareho sila. Doon sa Genesis chapter 1, nagsimula siya sa in the beginning. And then, pagpunta mo sa Gospel, Book of John, nagsimula din siya sa in the beginning. Okay? Doon sa pinag-aralan natin sa John chapter 1, sinong pinakilala doon? Ang Panginoong Hesukristo. Okay? Pinaliwanag na siya ay nando na bago pa man ang nilikha. Kaya naman, pag binasa natin yung Genesis chapter 1, may imagine natin kung si Hesukristo na sinasabi o pinag-uusapan sa John chapter 1 na nando na bago pa man likhain ng sandaigdigan o ang sanlibutan, may imagine natin na si Jesus Christ ay isa sa miyembro noong nagsasabing at likhain nga natin sila sa ating wangis. Okay? Yun yung pahapyaw, alas 7 na. So, yun, sa ating group, ang ating pong life's question na tayo. Ubus yung panahon natin. Life's question. Sa ating groupings. Ayan. Sa ating groupings, ito yung ating pag-uusapan.
How deeply you know yourself. Yun ang i-share mo sa grupo na sino pa ako? Who am I? Ano ang pagkakilala ko kung sino ako? Okay? Sige, yan po ang ating pong pag-uusapan mamaya.